Sa oras na ito, mga minamahal, tayo po'y dadako na sa pagkikinig ng salita ng Diyos at iniling ko po tayo magkaisang dumalangin sa mabait na mahal na Panginoong Isus. Dakilan namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa oras na ito. Sa unang dalangin namin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, pagpalain mo kami sa pagkikinig sa iyong banal na salita, O God. Nangisan mo yung banal na salita sa ganang amin, wala kami magagawa. Pagpalain mo lahat ng aming mga kapatiran, mga isa mga webcast viewers, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Uriin po ang ating dakilang Diyos sa gabing ito, mga minamahal. Tayo po'y tuloy-tuloy na po sa pagkikinig ng salita ng Diyos at buksan natin ang ating banal na kasulatan dito po sa aklat ng Isaiah, chapter 40, verse 8. Ang ating pong topic sa gabing ito, mga minamahal, ito po ay umagatan natin the power of the Word of God and our reaction to the Word of God. From the book of Isaiah, chapter 40, verse 8. Ang sabi po ng banal na kasulatan, the grass withereth, the flower fadeth, but the word of God shall stand forever. So ang sabi po ng Biblia, ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailan pa man. Sundan po natin sa libro ng unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 24 hanggang 25, 1 Peter chapter 1, verse 24 up to 25. Ganito ang pagkasabi, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Datapwat ang salita ng Panginoon ay mamamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. So sa gabing ito, mga minamahal, pag-aralan natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Una, ang sabi po ng Biblia, ang salita ng Diyos ay mananatili. Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall never pass away. It shall stand forever. Una, ang salita ng Diyos, ito'y mananatili. Mga kapatid, ibig sabihin, all created, mga minamahal, life is frail and weak and will ultimately come to an end. Ang lahat ng bagay sa daigdig na ito ay mauuwi sa wala, malalanta. Ibig sabihin, itong lahat ay ultimately come to an end. Subalit ang sabi po ng Biblia, but God's word endureth forever. God's promises will be fulfilled and His redempted truth cannot be annulled or changed. Ang salita ng Diyos ay mananatili. Kaya po mga kapatid, mapalad po tayo na nagtitiwala sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Lahat ng bagay dito sa daigdig ay mauuwi sa wala. Ibig sabihin, shall pass away. Subalit ang salita ng Diyos, it shall endures forever. Sabi, God's promise will be fulfilled. Mga kapatid. Kaya po mga kapatid, ito'y kapangyarihan ng Diyos. At ang sabi po, the word of God, mga minamahal, has the power to impart new life. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan para magbago sa atin. Kung just imagine, mga minamahal, nung araw, wala tayong pagbabago sa buhay natin. Mga minamahal, ano nang ginawa natin nung araw, hindi tayo nagbabago. Sabalit nang marinig natin ang salita ng Diyos, binago ng Diyos ang buhay natin. Kaya ang salita ng Diyos has power to impart new life. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan magbago sa buhay ng tao. Kaya dito mapakinggan natin yung mga patotoo na dati-rati sila'y talagang talamak sa mga bisyo, alipin ng bisyo, mga minamahal, puno ng karamdaman, walang pagbabago sa kanilang buhay, subalit nang sila'y makapakinig ng salita ng Diyos na ipinangaral ng ating mahal na Ebanghelista, Will Estrada Almeida,
nagbago ang kanilang buhay. Purihin ang mahal na Panginoon. So ulitin ko, the Word of God has the power to impart new life. Merong kapangyarihan na magbago sa atin. Even beloved Apostle Peter testify, mga minamahal, that we are born again, mga minamahal. That we are born again, mga minamahal, by the Word of God, who liveth and abide and endureth forever. Sabi po ng banal na kasulatan, ang salita ng Diyos, mga minamahal, the Word of God also release grace, power, and revelation by which believers grow in their faith and in their commitment to Jesus Christ. Ang salita ng Diyos ay mayroong biyaya dumarating sa buhay natin. Mga minamahal, magbibigay sa atin ng kapangyarihan ang salita ng Diyos. At ito po, mga minamahal, ay magbibigay ng kapahayagan o revelation sa bawat mananampalataya upang sila'y lumago, mga minamahal, sa pananampalataya at sa kanilang commitment sa ating mabait na Diyos. Mga minamahal, so ang salita ng Diyos, mga kapatid, ito po ay inilarawan na kagaya ng tubig ng ulan na lalagpak sa lupa, at ito'y magbibigay ng buhay sa mga pananim. Ganon din po sa espiritual, mabubuhay ang ating espiritual sa magitan ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, sabi ng Biblia, the Word of God is the Sword God. Sword of God. Ibig sabihin ng Sword of God, mga minamahal, has given us by which we may fight Satan. Kahit ang mahal na Panginoong Jesucristo, nang siya po'y tinutokso ng dyablo, ang ginamit niya, it is written. Sabi po ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang karangyaan. Lahat ng karangyaan sa daigdig na ito, ibibigay ko sa iyo, sumamba ka lang sa akin. Ganun din ang gusto ni Satanas para sa atin. Ibibigay niya sa atin yung karangyaan, yung layaw ng sanlibutan. Sumamba lang tayo sa Diyos, o kay Satanas. Subalit ang sabi ng mahal na Panginoon, it is written, thou shalt serve the Lord God. Paglingkuran mo lamang ang iyong Diyos. Ibig sabihin, ganun din sa ating panahon. Kung ang mahal na Panginoon siya'y dumaan sa mga tukso ng dyablo, subalit ang kanyang ginamit, ang kanyang salita. Ganun din sa atin. Tatayo tayo sa salita ng Diyos. Maraming offer ang dyablo sa buhay natin para tayo mawalay sa Diyos. Para tayo po'y mahumaling sa kalayawan sa sanlibutan. Subalit sabihin natin, mga minamahal, lahat ng bagayan ay walang kabuluhan. Huwag nating sambahin ang kasalanan. Sumamba tayo sa mabait na Diyos. Sabi po ng Biblia, it is written, ibig sabihin tayo tatayo sa salita ng Diyos. Anumang offer ng dyablo sa buhay natin para tayo mawalay sa Diyos, para tayo manlamig sa pananampalataya, tumayo tayo sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito'y tinatawag na Word of God. Ibig sabihin, mga minamahal, ito ang ating gagamitin, panangga sa lahat ng lalang ng dyablo. Ang salita ng Diyos, mga minamahal, has the power to judge us. Bakit po? Sabi po ng Biblia, John chapter 12 verse 48. Sabi po ng John chapter 12 verse 48, mga minamahal, sabi po ng John chapter 12 verse 48, no? He that rejected me and receiveth not my words hath one that judgeth him. The word that I have spoken, the same shall judge him in the last day. Sa Tagalog pa, mga minamahal, ang mga salita na niyong napakinggan, ang nagtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga pananalita, ay mayroong isang hatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita, ang isang sa kanya ay hatol sa huling araw. So the Word of God has power to judge us. Kapag napakinggan ninyo ang salita ng Diyos, huwag nating patigasin ang ating mga puso. Mga minamahal, tumalima tayo sa salita ng Diyos, sapagkat ito ang maghuhukom sa atin pagdating ng araw. Maalala natin ang Sodoma Gomora. Nilipol ng Diyos ang Sodoma Gomora dahil sa kasalanan. Subalit ang mga tao sa Nineveh,
na mapakinggan nila ang pangaral ni Jonas. Ang sabi ng Biblia, 40 araw na lang lilipulin ng Diyos ang Sodoma at Gomora, ang kininga Nineveh. Subalit, na mapakinggan ng hari, nagkaroon ng tinatawag na decree, kautosan ng hari. Sabi niya, lahat ng tao, maging mga hayop, huwag patikman ng tubig at pagkain sa loob ng 3 araw. Ang mismong hari, inubad niya yung kanyang damit pagkahari. At siya po'y nagdamit ng sako at umupo sa abo. Tumalima siya sa salita ng Diyos. Natakot siya sa pangangaral ni Jonas. Mga minamahal, lahat ng tao hindi tumikim ng tubig ni pagkain sa loob ng 3 araw. At sila'y tumawag sa Diyos at nahabag ang Diyos. Hindi sila pinarusahan ng Diyos. So, ibig sabihin, ang salita ng Diyos natin na pakinggan, ito ang magja-judge sa atin. Pinagpala na tayo sa Jesus Miracle Crusade, binigyan tayo ng propeta ng Diyos. Nangaral ang ating mahal na ebangelista. Kasama ang kapangyarihan ng Diyos. Kasama ang matinding pag-aayuno. Mga minamahal, ipinangaral niyang salita ng Diyos. Kasama ang pagtangis, pag-aayuno, 40 araw, 80 days. Mga minamahal, hindi kumakain ang ating beloved pastor para mangaral ng Ebanghelyo. Pinagpala na tayo ng Diyos. Kaya po ang salita ng Diyos natin mapakinggan. Sabi po namin, ito ang hatol sa atin. So this is the power of God. The power of God the word of God has power to condemn us, to judge us. Kapag hindi tayo tumalima sa salita ng Diyos. Ano po ang ating maging reaksyon sa salita ng Diyos? Una, mga minamahal, ang salita ng Diyos, we must eager hear God's word. Kailangan maging eager tayo sa pagkikinig ng salita ng Diyos. We must seek to understand it. Intindihin natin ang salita ng Diyos. We must praise God's word. We must love it. And let be our joy and delight. Ang salita ng Diyos, ito magiging ating kagalakan. Mga minamahal, sa araw-araw. Ang salita ng Diyos, magawa natin ang salita ng Diyos. Sabi nga ng Banal na Kasulatan from the book of Psalm, chapter 119, verse 16. Psalm chapter 119, verse 16. Sabi po ng Biblia, mga minamahal, I will delight myself in thy statutes. I will not forget thy word. So bilang Kristiyano, ang ating reaksyon sa salita ng Diyos, ako'y mag-aaliw sa iyong mga palatuntunan. Hindi ko kalilimutan ang iyong salita. So ang salita ng Diyos, ito ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos, we must accept what the Word of God says. Tanggapin natin kung anong salita ng Diyos. Kapag pinapangaral sa atin ang salita ng Diyos, ipamuhay natin ang salita ng Diyos. We must accept what the Word of God says. Ang sabi po ng Biblia, hide it deep within our hearts. From the book of Psalm, chapter 119, verse 11. Sabi po ng Biblia, 19:11 ng Psalm, mga minamahal, thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Ang salita ng Diyos ay tinago ko sa aking puso, iningatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. So ingatan natin ang salita ng Diyos sa ating puso upang huwag tayong magkasala laban sa Diyos. Ang sabi ng Biblia, trust in it. From the book of Psalm, chapter 119, verse 42. Ang sabi ng 119:42 ng Psalm, mga kapatid, praise the Lord, na ang salita ng Diyos, mga minamahal, sa 119:14 ng Psalm 14, sabi po ng verse 14, 119 verse 14, sa verse 42, 119 verse 42, trust in it. Sa gayon magkakaroon ako ng kasagutan sa Kanya na dumuduwagi sa akin sapagkat ako'y tumitiwala sa iyong mga salita. So magtiwala po tayo sa salita ng Diyos
sa ating buhay bilang Kristiyano. Napakapalad tayo kapag tayo nagtitiwala sa salita ng Diyos. Minsan ang pangako ng tao, ito po ay napapako. Subalit kung tayo magtiwala sa Diyos, mga kapatid, napakalaga lalo na sa panahon ngayon, magtiwala tayo sa salita ng Diyos. Sa iba ng banal na kasulatan, trust in it and put our hope in its promise. Ilagak natin ang ating tiwala sa pangako ng Diyos and live according to it, at mabuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Ito yung ating maging reaksyon. Love it, trust it, put our tinatawag na joy and delight to the Word of God. And above all, we must obey what is commands. Sapagkat tayo po ay hindi lamang nakikinig kung hindi sumubad tayo salita ng Diyos. At sabi po ng Biblia, and all believers are called to proclaim God's words wherever they go. Kahit saan tayo pumunta, i-share natin ang Ebanghelyo. Magdala tayo ng leaflets sa ating bag. Magpa-imprenta tayo ng mga leaflets. Mga kapatid, ngayon napakahirap magkrusada. Mga minamahal, hindi tayo makagamit ng mga venue. Subalit meron tayong tinatawag na personal evangelism. Pwede natin i-share sa ating kapitbahay, sa ating mga office mate, sa ating mga classmates man, sa ating mga office works. Pwede natin i-share ang gospel sa ating mga katabi. Habang tayo nakasakay sa sakyan, pwede natin ibigay yung leaflets, i-share sa kanila ang salita ng Diyos. Ito yung utos ng mahal na Panginoon. God's called every one of us to go and, sabi po ng Biblia, proclaim God's words wherever we go. Kahit saan tayo pumunta, pwede tayong mag-share ng gospel. I-share natin sa mga tao, lalo na ngayong pandemic, mga protocol, mga minamahal. Talagang minsan ginagamit ng diablo para hindi tayo makapag-kursada, hindi tayo makapag-Bible study, hindi tayo makapag-share ng gospel. Magkaroon tayo ng personal evangelism. I-share natin ang Word of God. Magdala tayo ng leaflets sa ating mga bag. Mga kapatid, i-share natin ang Ebanghelyo ng mahal na Panginoon abang meron pang panahon. Before it's too late, sabi nga ng Biblia. So, purihin ang mahal na Panginoon. Kaya sa oras na ito, maging sa Facebook, i-share ninyo sa inyong mga friends para makapakinig sila ng salita ng Diyos sa ating mga live webcast, mga minamahal, upang sila rin ay makapakinig ng salita ng Diyos. So, sa gabing ito, mga minamahal, wala na po tayong oras, mga kapatid. Tayo po idadako sa ating mga panalangin at tayo po magkaisang dumulog sa ating mahal na Panginoon, sa ating mga pangangailangan sa Diyos. Magtiwala tayo sa salita ng Diyos, mga minamahal, sapagkat ang Diyos ang nangako, mga minamahal, langit at ang lupa ay lilipas, datapot ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Magkaisa po tayong manalangin. Amang banal Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito, sa unang dalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, malapay na pagpalain mo kaming lahat ng kapatiran sa buong mundo, Diyos. Ingatan mo, ilayo mo sa karamdaman, pagpalain mo po kami sa lahat ng bagay, sa financial, material, physical, lalo tigit sa spiritual, at aming sinasaway ang lahat ng uri ng karamdaman sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Be healed and be blessed in Jesus' name. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hanggang dito lamang po ang ating programa. Umantabay po kayo.